Ayan na nga, nakulong tayo guys. Nakulong tayo dito sa Saudi Arabia. Oh, para alam nyo na, ikukwento ko na. Ha? Nakakatakot. Alatang pinat ha? Dipunggol. Dipunggo. Hey, what's up mga kalogs? Ayan. So, marami na naghahanap sa akin. Kamusta na daw ako? At ang tagal ko kasi walang vlog. Sobrang tagal ko walang vlog. Simula nung nagkagera-gera dito, something ganyan. So safe naman ako dito. At ayan. Siyempre, binisi ko yung sarili ko sa pagtatrabaho, nag-focus ako sa trabaho. Inaano ko lang tong vlog na to para sa mga naghahanap sa akin, sa mga solid viewer ko at sa mga hanggang ngayon i-basher ko. Ayan. So sabi nila nakakulong daw ako guys. Nakakulong daw ako. So hindi. Binisi ko lang talaga yung sarili ko sa trabaho, nag-focus ako sa trabaho kasi alam niyo ba kung bakit daw makagawa ng vlog. Halos wala akong day off sa loob ng isang buwan. Halos straight yun, dire-diretso pasok. Kasi may day off kami na sa isang linggo, isang beses, every Friday. So hindi ko na lang siya i-day off, pinapasok ko na lang siya. So declare overtime yun, yung 8 hours. So syempre, di ba? Nag-ano ako, yung ibig sabihin nag-focus ako sa trabaho. Mas kailangan ko kumita sa sarili kong paraan sa pamamagitan ng trabaho. Ayan, kita nyo naman yung aking kutis, talagang sobrang puti na kasi halos bibihira akong maarawan. Ayan. Tapos yung mga nagdaang araw ay holiday. Minsan may pasok, minsan wala. Pero kahit wala akong pasok, di pa rin ako makagawa ng vlog. Alam niyo ba kung bakit? Kasi hindi ako makagala. Ayoko naman gumawa ng vlog dito na puro pagmumukha ko lang tulad nito. Pagmumukha ko na naman tong vlog na to na keso ganyan. Gusto ko sana mag-vlog kapag yung gagala tayo dito sa mga hindi pa nakakapunta dito sa Saudi Arabia, sa mga lugar na galaan dito, yung magagandang tanawin, magagandang puntahan, ay hindi ko ginagala. Alam niyo ba kung bakit? Siyempre nanghihinayang ako sa pera. Gastos eh. Ang mahal ng ano dito guys, ang mahal ng pagsasakay ka ng taxi. Pero meron dito mura yung sasakay ka ng bus. Yung magbabayad ka ata ng 4 real, 2 hours na sasakay mo yung bus. So hindi ko pa kasi kabisado. Hindi ko pa kabisado ang pagsasakay-sakay ng bus. Kasi di ba yung sinasabi kong 2 hours na 4 real. 4 real. So i-times na lang natin sa palit. Magkano ba palit ngayon? 16. 4 real. So kahit saan kang bus sasakay, basta nakaano ko na yon, nakaano na sa card mo yon na 2 hours yon ng valid nun. Oo. 4 real lang ang babayaran mo. So kahit ganoon, kasi hindi naman isang bus lang yung pupuntahan natin eh. Isang bus lang yung sasakyan. Tulad na kunyari pupunta ka na Red Sun, isang bus, hindi ganoon. Kasi may mga kaya sasakay ka na isang bus, bababa ka, sasakay ko ulit ng bus, papunta doon, ganyan. Tapos hindi ko pa rin nararanasan sumakay dito sa tren. Kasi nga hindi pa ako marunong. Ayoko na mga isapalaran ng sarili ko sa mga ganung bagay na hindi ko naman alam. Baka ako saan pa ako mapunta at maligaw ako. Yan. Nakapag-vlog ako ngayon kasi nga ang dami na naghahanap sa akin, dami na nagko-comment sa sa mga comment section na baka daw nakulong ako. Ayan na nga, nakulong tayo guys. Nakulong tayo dito sa Saudi Arabia. Sa pamamagitan ng trabaho. Ayan, binuhos ko yung sarili ko sa trabaho, nag-focus ako sa trabaho para magtuloy-tuloy. Kasi papasok ako ng trabaho tapos araw-araw may overtime yun, nagto 12 hours ako everyday. Guys, 12 hours, 11 hours yung duty ko everyday. Tapos Friday day off, ipapasok ko pa rin yun. 8 hours overtime yun. So ang mangyayari kasi trabaho, bahay, luto ng pagkain, maglalaba, tulog, pahinga, nanonood ako. Kadalasan ang nagiging libangan ko na lang ay yung panonood ng K-drama at kung anumang movie hanggang sa nakakatulugan ko na, ganun yung nangyayaring everyday routine ko dito sa Saudi Arabia. At bukod doon, isa pang pinagkakaabalahan ko, yung
naghahanap ako ng ah, job job hiring kung sa Europe. Naghahanap ako ng mga ganyan-ganyan. Eh, wala naman ako makitang ano, kasi kadalasan puro ano, scam. Yung hindi legit, yung tipong mapupunta ka sa mga agency, sa mga kung ano naman na ganyan-ganyan. Yung hihingian ka agad ng bayad. Kailangan daw muna magbayad para sa mga ganon-ganon na wala kang panghahawakan na ano kung legit ba yun o ano. Ang hirap 'di ba magtiwala. Ang iba naman pakagating ka yung pre ano daw, yung mga proseso pre daw hanggang sa bandang huli bigla kang sisingilin sa mga visa processing, yung mga sa ticket, tsaka sa mga kung ano naman, yung sisingilin ka na napakalaki-laking pera. So ayoko naman ng ganon kasi marami ako napapanood sa vlogger na sa Facebook na mga ganong vlogger na nasa Poland, Ireland, sa Greece, sa kung saan sa Europe na meron silang in-applyan na sa Europe na walang bayad. So ang mangyayari nun kasi skilled worker. So wala naman akong experience na kunyari ang tag doon na pintura, sa mga construction, sa mga ganyan mga skilled worker, welder, wala akong ganun kasi ang experience ko lang naman talaga unskilled tulad ng waiter, merchandiser, ito, factory worker, ayan, kung ano naman. So ayun, ayun tatlo lang yun ang pinagmamalaki ko na hawak ko yung certificate na katunayan na work experience ako na about doon. Yung skilled wala. Kaya medyo nahihirapan ako. Pero hanggang ngayon patuloy pa rin akong naghahanap ng mga legit na yung tipong kahit may bayad, yung may babayaran ka para sa, for example, sa plane ticket. Parang nangyari sa pinsan ko na si Pinsan Makmak. Kasi nga may girlfriend siya sa Greece, sa Europe pa, sa Greece. Meron siyang girlfriend doon. Ngayon yung girlfriend niya nandun din yung mga nanay, tatay niya, kapatid niya, tapos tiyuhin, nandun din sa Greece. Yung tiyahin niya ata may nahanap na employer na sinagot yung ano, yung visa, sponsorship. Ayun. So nangyari nung direct siya doon. Ayun, pinroseso yung working visa niya doon, tapos wala siyang binayaran. Ngayon ang ginastos niya lang siyempre yung mga certificate na kailangan tulad ng mga police clearance, may police clearance na kailangan, kaya kung ano naman, kung ano yung kailangan lang yung talagang normal na pag nag-a-apply ka ng trabaho. At saka yung isa pa, yung binayaran niyang plane ticket, sariling pera niya yung binayad. Malapit na kasi dito kaya medyo hindi mabigat yung babayaran niya sa plane ticket. At kinaganda nun, pagpunta niya ng Greece, nagtatrabaho siya as waiter, ano, tag doon parang salary deduction. Ayun ang maganda. Yun ang tunay na legit, yung salary deduction. Hindi tulad ng may mga agency dito na sa Dubai, may agency dito, may ganyan. Tapos sisingilin ka na napakamahal. Yung tipo sisingil ka na 12,000 real, 10,000 real. Gano'n ko, ang laking pera nun guys. Diba? Tapos wala kang kasiguruhan kung legit, tapos bigla kang ano, tapos yung talaga bank to bank transfer ganyan. Ang hirap nun. Diba? Paano ako maniniwala doon? Sa mga nagsasabi diyan baka doon nakulong ako, hindi ako nakulong guys. Ayan, nakulong lang ako dito sa pamamagitan ng pagtatrabaho ko. Kasi nga yung sarili ko ikinulong ko. Sa pagtatrabaho kapalit ay pera o real para lang magtuloy-tuloy tayo, syempre para hindi ako pumalya ng ano sa mga anak ko, sa pamilya ko sa Pilipinas, magtuloy-tuloy yung aking pagpapadala monthly. Sakit, nasukluan ako sa hinlalaki pag ano naglaro kasi ang basketball, sakit. So ayun yung nangyari. Para magtuloy-tuloy yung padala, walang palya. So, ayun ang ginagawa ko. Ayun ang ginagawa ko everyday. Sa mga naghahanap lang naman sa akin. Sa mga solid viewer ko, huwag kayo mag-alala.
Safe to safe ako, nananaba na nga. Ayoko nga tumaba kasi nga nahihirapan akong maglaro ng basketball kasi ang bigat ng katawan ko. Tumataba na naman ako. Kasi nung dumating ako dito, mga ilang buwan, mga 4 months, 5 months, 6 months, nabawasan ng timbang. Halos 10 kilo yung nabawas sa akin. Kaya nung naglaro ako ng basketball dito, ang ginawa, tumakbo, ang ginawa, rebound. Ngayon, balik na naman, nahihirapan na naman ako mag-rebound, tumakbo. Nananaba na naman ako. Yan ang sinasabi ko. Nung una kasi, di ba, mahirap naninibago ako So yun, ayun lang naman yung ano ko. Basta sa ngayon, na nandito ako sa Saudi, focus ako sa trabaho. Focus ako sa trabaho para kumita ng pera para masustento natin sa pamilya ko sa Pilipinas. Para syempre yung dalawang anak ko nag-aaral na. Oo. Nag-aaral na kasi. Lalo na yung aking panganay na si Seya, guys. Kasi medyo mabigat yung gastos kay Seya. Kasi bukod sa pag-aaral niya sa private, meron pa siyang OT. OT na parang sa additional na tutor. Kasi nga medyo maano yung ni Seya. Malikot yung pag-iisip. Ngayon, pagka nagustuhan niya tapos biglang aayaw siya bigla, ganun. Parang ganun. Kaya doble yung para ako nagpapaaral ng college kasi si Rocky, maalaman tayo kay Rocky kasi siya, okay siya, dinala agad namin sa public school. Si Sela yung naka-private. Actually, nasa isip ko talaga i-private pareho. Kaso nga lang, ang bigat ng gastos namin kasi ang bigat ng gastos namin kasi kaya syempre, anak natin, lahat ng paraan gagawin natin para maging maayos yung kanyang paglaki sa pag-aaral, ganyan. Bukod doon sa kukwento ko na para alam nyo na. Para alam nyo na, ikukwento ko na. Ito, bukod doon sa pag-aaral ng mga bata, syempre may mga expenses na kailangan gastusin sa mga bagay-bagay na kung ano man. At syempre, yung dalawang bata, hindi naman sa pero ayoko na sabihin, baka sabihin yung gayabang na naman ako. Para lang sa dalawang bata yun. Support sa kanilang biyahe sa school, bahay, para kahit umulan, hindi sila mababasa maayos. Kahit sobrang init sa labas, yung biyahe nila malamig. So alam nyo na yung sinasabi ko. Isa pa yun sa inaano natin. Para sa bata naman yung ginagawa ko talaga. Ayan. Kahit na wala akong maipon dito sa pagtatrabaho ko dito, okay lang. At least yung dalawang anak ko maging maayos. Di ba? Pero kahit ganoon na nandito ako na walang ipon, pero may naipupundar tayo. Huwag sa mga kung ano naman. Ayun lang naman yung aking gawain dito. Sa ngayon nagliliwilil ako dito mag-isa, nag-vlog ako para masabi ko sa inyo na okay ako dito. Sa mga tito and tita ko dyan na naniniwala pa rin hanggang ngayon sa akin na sorry sa inyo nga pala lahat sa inyo, sa mga tito and tita ko, sa mga kuya, ate, kumare, kumpare, pasensya na kayo sa mga nagdaang pangyayari. Tao lang ako at nagkamali lang talaga ng sobrang malaking pagkakamali. Pasalamat na lang ako sa God, talagang hindi na tumagal yung ganung pagkakamali at natuldukan agad, naisip ko agad, napagtanto ko agad na ganyan. Tumagal man ng konti pero hindi ako nagpadala sa mga sobrang tagal na kailangan ganyan. Siyempre, naisip ko yung pamilya ko. Kaya maraming salamat sa God at kahit pa paano ginagabahin tayo. Ngayon may maayos trabaho tayo. Nagpapatuloy tayo sa buhay. Kaya ngayon, tama na tayo sa pagdadrama. Kung sa mga gusto pang magtanong, pwede kayo mag-comment dito sa baba. Tanungin nyo na sa akin kung ano yung tanungin nyo. Pero huwag nyo na itanong yung mga past nangyari na yon. Kalimutan na natin. Tapos na yon. Nandito na tayo sa 2026 at darating na ang 2027. Kaya magbagong buhay na tayo. At isa pa, duktong na rin din natin. Kasi nga, trabaho, panonood sa Facebook, kung ano naman movie, about sa nangyayari sa Pilipinas. Diba guys? Nakakatakot.
Oh, nakakatakot sa Pilipinas. Biri mo pati school hindi na safe. Iba nababalitaan ko lahat 'yan, guys. Dalawang bata namaril sa loob. Grabe, meron mga namatay. Mga sugatan. Diba, nakakatakot na ngayon. Hindi tulad ng panahon talagang tunay ha. Hindi naman sa kung sino yung presidente natin o naman. Kumbaga nasa tao talaga eh. Pero maganda kasi yung nangyari ng mga panahon na ligtas, safe. Nakakapaglakad yung mga bata at pati kababaihan. Kumbaga wala silang iniisip na panganib sa paligid. Kasi di ba nasa talagang may batas at pulis yung talagang kinakatakutan. Ngayon, grabe na. Patakot na. Bagong Pilipinas nga to, guys. Lalo na kami mga OFW dito, nakakaba. Yung pamilya namin nasa Pilipinas, tapos ganyan yung nangyayari. Araw-araw, linggo-linggo may nangyayaring hindi maganda. Di ba? Hirap, di ba? So yan, tapusin na natin yung K-drama na ito. At pupunta tayo sa tropa. Ito yung tropa, papakita ko sa inyo. Tsaka yung tao dito, wait lang. Una sa lahat, ito yung ating court. Pinaglaruan. Oh, pare daw. Mga ibang lahi, pare daw. Kaway! Kaway! Kamusta daw? Nagtatagalog eh, no? Okay, punta tayo sa tropa. Ito yung mga tropa natin. Dito kumakain sila. Eh ako hindi na kumain kasi nga bago kami nagpunta ng court, eh busog na ako. Ito sila. Kain tayo. Ito pagkain ng mga ibang lahi. Ito mga pagkain ng ibang lahi. Captain. Aba? Si Baul pala, photogenic sa camera. Photogenic oh. Dito kami madalas kumain. Penalty. Pagkatapos kasi namin maglaro, automatic kakain kami dito. Kahit umaga o gabi. Pagkatapos lagi namin maglaro. Ngayon, hindi kami kumain tatlo. Si Baul, si Parok, tsaka ako. Kasi nga, bago kami magpunta ng court, kumain kami. Kaya sila lang dyan. Ayan o. Ayan yung mga pagkain dito. Bibili tayo ng bilog na tinapay na malaki. Tapos isasasaw sa mga ganyan may sarsa. Tapos punta natin dito. May ano tayo dito eh. May bata-bata tayo dito eh. Nagtitinda naman eh. Ito ata mo. Nandito ba siya? Ayun, dito naman eh. Si Shalam. Bengali. Dito naman eh. Pag nakita tayo niya, maano yan. Alatang peanut ha. Tikman natin mani niya. Mani yan. Mani. Stop. What is that? Salt. Salt. Asin. Asin pala yan, asin. Tapos ito yung hilaw. Akin? Luto ayun, mapi. Ay mag-uuwian na at magpapahinga na ang tropa. Pagod na nabusog. Ayan mga tropa. May Facebook page to ha. Henry Baul. Henry Baul to. Ayun. Ingat kayo mga boys. Ano bang ano dito? Yung sinasabi mo? Yung salita nila? Dipugo. Dipunggol. Dipuga daw. Dipunggol. Si Dipunggol yan. Ito galing bakasyon to, sana all eh. Sana all. Pag-bakasyon na. So, ngayon, pagkatapos namin maglaro dito sa court na to, may naglalaro naman. Ang tawag dito? Cricket. Cricket naman yan, no? Cricket. Laro ng mga Bengali. Laro ng Bengali yan. Bengali, Nepal. Ayan. So, magdidilim na. Dahil ang service namin nandito. Kaya, kita-kits tayo sa pilya o sa bahay na aming inuuwian. Paano ba yan guys? Nandito na ako sa aking tirahan.
Ay, wala pa rin nagbabago. Hindi pa rin nagbabago. Ito pa rin ang aking tagapagpanood. Ayan, shoutout kay Papa Jan. Papa Jan, kamusta ka na? Dito ako nanonood sa iyong pinadalang tablet. Kadalasan, dito ako nanonood. Kaya pagka hihiga ako dito, ipupustura. Teka lang, ipupustura ko lang na ganyan. Ayusin ko lang bago ko ipakita sa inyo yan. Yan. Pupustura ko talaga ganyan. Manonood na ako yan habang nakahiga. Tapos, hanggang sa nakakatulugan ko na, paggising ko, lobat. Yan ang nangyayari sa atin, guys. Okay. Aba, dito pala ang aking baunan. Tamang baunan ko, guys. Oh, dito lang. Simplihan lang. Ano mo ito ko ilagay doon sa taas. So, yan ang ating gawain, guys. Sa araw-araw na ginawa ng ating mahal na poong may kapal. Lagay mo natin ito dito. Dami kong gamot to. Mga may sakit ako. Ayan. Tapos ito kong nilalagay yung aking sapatos. Mga sapatos ko, yun. Ito pa yung aking malibagan. Tsaka sapatos din. So, bag. Dito lang. Safety lang. O, diba? Yan lang ang ating gawain. Sampayan. O, yan. Dipugol. Dipugol. Ayun lang ginagawa ko, guys. Tulad yan. Kanina, umaga na kasi ako ngayon. Nakaraan kasi puro panggabi. Almost 4 months akong panggabi. Ngayon, nagpang-umaga na. Ginawa na akong pang-umaga. Kaya nakalaro ako ng basketball kasi umuwi kami ng alas 5. Ayun. Pagkatapos doon, kumain kami doon sa may Pakistan restaurant. Ayos naman. Sarap naman. Pagdating dito sa villa, bihis, diretso sa court. Laro ng isang laro lang kami. Tapos kumain yung tropa. Hindi na kami kumain kasi nga kakakain lang namin noon. Tapos bukas, Friday kasi bukas. Ang mangyari nito, may pasok alas 2. Pinag-iisipan ko kung pumasok ng alas 7 ng umaga or alas 2 ng hapon na. Kasi ayun talaga yung schedule namin, alas 2 ng hapon. Day off namin yung Friday, kaya papasok kami ng 8 hours bukas. Baka alas 2 na lang ako pumasok para makapaglaro pa ako ng umaga bukas ng basketball. Kaya gusto ko ulit magpapayat para laro ng laro, pawis, tanggal ang ating mga kolesterol, sisigla ulit ang katawan natin. Ang bigat ng tumapat, taba na naman ako. Nung di ba, namamayat-mayat na ako kasi nabawasan ako ng 10 kilo. 10 kilo ata, ganyan. Ngayon, tumaba na naman ako. Naging 72 kilo na naman ako. 72 kilo. So, dumating kasi ako dito 76 kilo. Dumating ako 76 kilo. Bawasan ngayon, naging 72 na ako. O di, 4 na kilo na lang idadagdag ulit na naman. Pataba na naman ako ng pataba nito. Sarap kasi kumain na matulog. Ganyan, dire-diretso pasok. Walang stress, walang depress. Ganun lang ang buhay. Basta everyday ko nakakausap yung mga junakes ko, yung pamilya ko. Everyday ko sila nakakausap. Okay na sa akin yun. Nakaka-relax na. Panibagong araw, panibagong happiness na naman. Ganun. Parang ganun lang. Sila yung nagpapasigla sa akin sa tuwing nakikita ko sila. Habang nag-grow sila, nakikita ko yung pag-grow nila. Kasi everyday ko silang tinatawagan. Everyday ko minsan sila na yung tumatawag sa akin. Ganyan, pag alam nilang umuwi na ako. Kasi ganyan, update lang. Ganun. Pag-update mo, sinabi mo dito na, tatawag yan, ganyan, yung mga anak ko, makukulit na sila ngayon, lalo na si Ate Seya. Pag kasi tagal kong walang vlog na kasama sila, di ba guys? Ngayon, pag nakapag-vlog ako nakasama yung dalawa, ang gagaling na magsalita. Yung bunso ko, medyo pa kasi, 5 taon pa lang yung bunso ko, yung panganay ko, 6 na taon na, si Seya. Magaling na magsalita. Kasi nga, sa pag-aaral niya, 2 yung teacher niya. Diba? 2 yung teacher niya, kaya ayun. Galing niya na magsalita, Tagalog, English. Yung si Bunso, Tagalog, English din.
nakakatuwa na pagka nakita nyo sila yung mga nakakamiss sa mga anak ko. Kahit di na ako sa mga anak ko na lang ha, eh magagaling na sila. Ano na, sa mga ninong at ninang ng aking mga anak. Matutuwa kayo doon guys. Apo. So yun, hanggang dito lang muna ating vlog. Puro pagmumukha ko na, hindi, ulitin ko, hindi ako makagala. Actually, pwede akong gumala. Pag gusto ko, pag nag-day off ako ng Friday, pwede akong gumala. Pero hindi ko ginagawa. Kasi nga, magastos. Tulad niyan, gagastos ka na papunta doon. Actually, di ko pa alam, taxi talaga sasakyan ko, taxi talaga. Kasi para sure, pag sakay mo dito sa labas, diretso na agad to sa Bata. Pag napapunta ka naman ng Bata, ano ba tawag doon? Bata. Basta ganon. Pag napapunta ka naman, pag may nagustuhan kang mapapabili ka, ganyan. Ang ganito, ganyan. Dire-diretso. Tapos sa mga ibang, sa mga tower na, hindi ko pa alam paano puntahan. Taxi, mahal ang bahayan. Biri mo, magbabayad tayo ng taxi mula dito hanggang Bata. Babayad tayo ng 30 or 35 real. Magkano na sa pera natin yun? Diba? O, ano na natin ng 15 pesos yung palitan per real. Huwag na natin gawin 60 para walang putal kunyari. Pero 16 talaga palitan na. O, isa 10 real times sa 15. Magkano na yon? 150 plus 150, 300 ay 30 real, 450 pamasahe papunta lang doon. Mahigit pa, di ba? Kaya standby na lang natin dito, ibili na lang natin ng pagkain kaya sa Igala. Sa ngayon yung pagbablog ko pasulput-sulput lang guys, focus ako sa trabaho. Siguro kapag napauwi ng Pilipinas o napapunta sa ibang lugar na trabaho tulad ng Europe guys, gusto ko talaga makapagtrabaho o makarating sa Europe, kaya nagpupursige ako maghanap na legitimate. Baka may alam kayong legitimate yung tipong salary deduction or may visa sponsorship sa akin, ganyan na tutumpas ako naman ng trabaho yun. Hindi naman kayo mapapahiya. Kung sakaling may alam kayo pwede kayo mag-comment sa baba. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa maghanap through online ng legitimate na ganyan na salary deduction or wala kang babayaran. Ganun lang yung basta ganun. Ayun ito mo, ang dami nag-ano sa akin na nag-i-email sa akin kasi nagda-direct Europe ako. Nag-i-email ako, nagpapasa ako ng resume. Basta, porsigido ako. Gusto kong marating ng Europe. Alam niyo ba kung bakit? Sa Europe kasi, sa isang linggo, 5 araw lang yung pasok. Sabado, linggo, wala silang pasok. Pero yung iba, pinapapasok ng Sabado. Pero ano yun? Overtime yun. Ang kinaganda kasi doon, kaya gusto ko doon, yung 2 araw na yun, pwede ako mag-ikot-ikot, mag-vlog-vlog doon. 2 araw yung ilalagi natin doon kasi maganda rin yung Europe guys. Napakalamig doon, nag-i-snow doon, di ba? Masarap puntahan talaga yun. Bukod sa malaki yung sahod, maganda yung lugar. Kasi kapag nagtagal ka doon, kapag naka 1 taon ata o 2 taon o something ganyan, pwede mo dalhin yung pamilya mo doon, di ba? Ayun yung gusto ko, lalo na sa mga anak ko. Tipong ganon, parang kami na yung magtitira sa mga ibang bansa, tapos kami na yung manonood ng mga vlog ng mga vlogger, tapos so-support ganyan. Parang ganun nangyayari sa atin ng mga panahon na nagbablog tayo sa Bukana. May mga sumusuporta sa atin, mga OFW na malalaki yung sahod. Mga tito-tita ko dyan, malalaki sahod nyo, alam ko. Yung tipo sumasahod sila monthly ng 500,000, 700,000 isang buwan. Parang ganun yung sahod nila. Kaya basic lang sa kanila yung mga kung ano naman. Sana maranasan natin yun. Pero porsigido ako, gagawa ako ng paraan sa ano man mangyari. Para, basta may pangarap ako sa mga anak ko. Yung tipo nga sinabi ko sa inyo, yung mga hindi ko nagawa nung bata ako, yung mga panahon na inggit ako sa mga kaklase ko, sa mga kaibigan ko. Inggit ako, may kaibigan ako mayaman, may kaibigan ako na may pera at pamilya. Inggit ako na wala ako. Pero parang ayoko maano sa mga bata, gusto ko silang parang ganun lang, yung maging maayos yung buhay nila pagdating ng panahon. Okay guys,
maraming salamat. Umabot tayo ng ilang minuto sa pagbablog. So, baka umabot at ng kalahating oras yung ating pag-vlog. Puro pagmumukha ko na naman nakita ko. Sa mga nakakamiss lang. Okay naman. Pimples. Kasi nga, nanibago ako pang umaga. Diba? Maraming salamat guys. Hindi ako nakulong Nakulong ako dito sa pamamagitan ng trabaho. Nakulong ako sa trabaho. Nag-focus ako sa trabaho. Ang hirap kasi sabayan ng pagbablog. Habang nagtatrabaho ka tapos on 11, 12 hours kang duty. Kasi pagdating mo ng bila, tulog, gigising ng maaga, magluluto. Malamig. Aircon. Kahit ganyan yung aircon namin, malamig yan. Grabe yung lamig. Hindi masyadong malamig pero okay lang. Okay guys, maraming salamat. Bye bye everyone. So susunod na lang ulit.